Salamat po mga kapatid at dadako po tayo sa ating mensahe mula po sa salita ng Panginoon. And I would like to announce na ito pong message na ito ay isang comeback sermon because kung matatandaan po natin, nagkaroon po tayo ng series sa 1 Peter and we left that series 20 months ago or almost 2 years ago. Ano po? So ngayon po ay muli po nating babalikan ang aklat po ng unang Pedro at sa pagkakataon pong ito, samahan niyo po ako sa Kabanata 3, 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. So ito po yung ating passage para po sa umagang ito. Unang Pedro, chapter 3, verses 1 to 7. Okay, sige po, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be in the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you the grace of life or of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po muli sa umagang ito, sa pagkakataong ito na makapakinig mula sa iyong salita at isang panibagong paksa ang aming pong matutunghayan upang sa aming relasyon sa kung kami man ay isang married, Panginoon, ay maipakita namin ang buhay na pag-asa sa mga minamahal po namin. Gabayan niyo po ang bawat isa at ang iyong lingkod na maghahatid po nito sa tulong po ng Santong Espiritu. Humingi po ko, Ama, ng tawad sa akin po mga kasalanan at karunungan sa paghahatid po ng iyong salita. Tinataas po namin kayo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, as a recap po, kahit medyo matagal-tagal na po mga kapatid, so almost 2 years na nung tayo huling nag-series po sa 1 Peter. So we have studied about submission. So kasi ang tema po ng unang Pedro is pag-asa. So hope in the Lord Jesus because nangyayari po yung matinding persecution nung panahon po ni Apostol Pedro. So kasagsagan po ito nung pag-uusig sa mga Kristiyano. At sa kabila ng pag-uusig, ano dapat ang magiging pamumuhay at kung paano ba dapat mag-react ang isang mananampalataya sa gitna ng pag-uusig o sa gitna ng mga matitinding pagsubok sa buhay. So ito po yung makikita ho natin that in spite of that, so kailangan pa rin nating maging halimbawa bilang tayo ho ay bearer ho ng pag-asa na nanggagaling po sa ating Panginoong Jesus, kailangan pa rin po nating maging example or mag-set ng example pagdating sa submission o pagpapasakop. So, doon po sa chapter 2, matatandaan po natin yung sinasabi po dito ni Apostle Peter regarding submission to authorities o sa mga namumuno sa ating bayan. Regardless na sila ho ay hindi mananampalataya o sila ho ay maituturing po nating pagan, pagano, subalit
as a man of God, as a believer, so kailangan maging example po tayo kung paano po tayo magpasakop sa kanila. As far as ito ho ay nakastate or nakapaloob sa Bible. So hindi ho tayo, kumbaga tayo ho ay rebelde laban po sa kanila sapagkat we are commanded. So tayo po ay inuutusan po ng salita ng Panginoon na bilang pagpapakita ng ating submission, so nandun po yung ating compliance sa kanila, yung pagsunod po natin sa kanila. Okay? So, that is in chapter 2. At makikita din po natin dito yung submission sa ating workplace. So, kasi binanggit po yung servants and masters. So, mga employees and employers. Ano po? So, dapat maging example din tayo sa submission. Hindi tayo sakit ng ulo ng ating boss o ng ating employer. Ano po? Because mas mataas po siya sa atin. Okay? Positionally. Kaya magpapakita po tayo ng submission sa kanila. And dito naman sa chapter 3, so mas naging specific yung pong submission dito dahil lang kumbaga tinutukoy ho dito, ang context ho dito is about marriage o bilang mag-asawa. Ano ho? So from larger, so mula doon sa pangmalakihan, so papunta ho doon sa pinakamaliit na unit ng society, which is family. Ano ho? And ito ho ay nag-start po doon sa relasyon po ng mag-asawa. Kaya sabi po dito, as our introduction, our hope must be reflected not only in our personal spiritual life or in our submission towards governing authorities and in our workplace, as the context says. Ano po? But also, it must be reflected in the best relationship that earthly life has to offer. And that is marriage. So, ano ba ang may tuturing nating pinakamagandang relasyong pantao na pwedeng mangyari po, pwede tayong magkaroon? Yan. So, ito yung ating relasyon sa ating asawa o sa ating spouse. Kaya, bilang tayo ho ay may relasyon, so for married, for those who are married, and bilang ito rin ay preparation or reminder para doon sa ating mga magsisipag-isang dibdib na, o doon sa mga wala pa namang plano, pero hindi natin inaalis ang posibilidad na tutungtong din po tayo sa ganitong level o ganitong yugto ng ating buhay. So, bilang tayo ho ay isang mananampalataya, paano natin pinahalagahan ang relasyong meron po tayo sa ating minamahal na kabiyak? So, do you share that living hope, the living hope that you have to your spouse? Kung siya man ay isang hindi mananampalataya, paano natin na ibabahagi sa kanya o na ipapakita sa kanya o na ikukwento sa kanya ang pag-asa kay Kristo? At paano sila nagre-respond ho dito? O baka naman sila ho ay in disbelief sapagkat iba ho ang pagtrato natin sa kanila. So, we are Christians and yet we act like we are not Christians. Sa ating mga spouses. So, hindi ho siya angkop ayon po sa salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So, again, hope must be reflected even in the best relationship that we have as a person, and that is in our marriage. That's why our objective in this message, mga kapatid, is to present the message of hope to our spouses, okay, or to our own spouses in a practical manner, also to exemplify the love of Christ in every aspect of our marriage, and to glorify God in my loving relationship to my spouse. So, esposo o esposa man, yan po ay dapat nating bigyang atensyon kung paano po tayo bilang Kristiyano at dala po natin ang pag-asa mula kay Kristo. Kailangan din po nating na ibabahagi ito sa ating mga kabiyak. Kaya meron po tayong dalawang major headings po dito po sa ating passage. So 2 points or main points dito po sa ating passage. So we have number 1, the Christian wife's hope-driven responsibilities. And then sa verse 7 po, yun naman po yung the Christian husband's
hope-driven responsibilities. So first, kasi nagkataon po na ngayon ay buwan ng Mayo at sa buwan pong ito ay atin pong ina-acknowledge ang mga ilaw ng tahanan. Tama? Next Sunday po. So Mother's Day na po next Sunday. So it's our time to acknowledge them, to express our love and gratitude sa kanila, sa kanilang kontribusyon sa ating pamilya, sa ating personal na buhay spiritual. So, yun yung ating pag-alala. Ano po? But, hindi po ibig sabihin, wala ho silang dapat gampanan o wala silang responsibilidad. Ano ho? Nagagampanan ayon po sa salita ng Panginoon. Kaya, dito ho sa ating talata, verses 1 to 6, yung tinatawag po nating hope-driven responsibilities ng isang babaeng may asawa na Kristiyano. So, the Christian wife's hope-driven responsibility. So, tingnan po natin muli doon po sa verse 1, mga kapatid. So, ano po sabi dyan? Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. So, ito po yung ating first subpoint. Ano po? Verses 1 and 2. At ito po ay yung tinatawag po nating a winsome conduct. So, which, ibig sabihin po, pagdating sa ating responsibilidad bilang may asawang babae o asawang babae, unang-una kong sinabi dito ni Apostle Peter is through your conduct o doon sa atin pong pag-uugali. Ano po, sabi dyan? First is be subject, which means submission. And also, sabi dito, sa verse 2, respectful and pure. Yan. O kagalang-galang at dalisay na pag-uugali. Okay? Sapagkat, mga kapatid, sino ba ang ating inihahalimbawa? So, bakit ganito ang command sa atin? So, mapababae man o lalaki, mapa-wife or husband, bakit ito ho ang laging komando sa atin, sa ating pag-uugali? Sino ba ang ating inihahalimbawa? Sino ba ang ating sinusundang example o pattern sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano? Hindi ba't ang Panginoong Hesus walang iba? Hindi po ba? So we are not yielding after someone or a person na kilalang mabuting tao, maresponsabling tao, pero wala nang pinakamagandang halimbawa ho na dapat po nating sundin sa ating relasyon bilang asawa ho, kundi ang Panginoong Hesus. Sabi nga po ng Ephesians chapter 5, ano po? So, tingnan po natin. Ephesians chapter 5, verse 22. Okay, ano po sabi dito? Wives, submit to your own husbands as to the Lord. So, kagaya ng ating pagpapasakop sa Panginoon, ganun din ang pagpapasakop ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. For, so bakit? Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. So, bilang si Kristo ang ulo ng iglesia at ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kailangang magpasakop. Ano ho? Pero, hindi ibig sabihin ng pagpapasakop na gagawin ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay ayon sa otoridad ng asawang lalaki. So, ibig sabihin, kumbaga, kagustuhan lang ng asawang lalaki ang ipagpapasakop ng asawang babae. Kundi, dahil ito po ang design ng Panginoon sa isang mag-asawa. Dahil ito po ang design ng Panginoon sa isang institusyon. Ano ho? Ito man ay church, ito man ay family, ito man ay sa marriage. So, laging naka-address or laging naka-focus po doon sa lalaki o sa ama. Tama? Ngayon, so ito naman ang sabi ng Biblia para sa mga asawang babae. Kayo ay magpasakop. Pero hindi ibig sabihin magpaalipid. Hindi ibig sabihin magpakamartir. Hindi ho ganon. Kasi ang sinasabi ho ditong submission is sa leadership ng kanyang asawang lalaki.
Sapagkat siya ang itinalaga ng Diyos na magiging ulo. Ano po? Hindi ibig sabihin, kagaya ng ah, isang bansa na kung saan ay wala silang kalayaan. Ano ho? Socialist na bansa. O di kaya isang komunistang bansa. So, walang kalayaan ng taong gawin ang kanilang gusto. Di ba? Kundi kung ano lang idikta sa kanila ng namumuno, yun lang ang dapat nilang gawin. So, hindi rin ganun yung makikita ho natin dito sa marriage. Okay? Sapagkat, equally, ang babae at ang lalaki ho ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Pero hindi ibig sabihin na less ho ang kababaihan sa kalalakihan pagdating sa ibang bagay. Ano, mapuwera lang po doon sa leadership. Sapagkat ang itinalaga ho ng Diyos ay ang lalaki. Yan. So, para po sa kalinawan. Ano ho? Okay? So, first is a winsome conduct. So, what conduct should a Christian wife display to her spouse? So, ano daw pag-uugali ang dapat ipakita ng isang Kristiyanong asawang babae sa kanyang esposo? So, kasi titingnan po natin sa verse, mga kapatid, sa verse 1. Sabi po dyan, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, yan, kahit siya man ay hindi sumusunod sa katotohanan o sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, maaaring ang iyong esposo ay wala pang relasyon kay Kristo. Maaaring ang iyong asawang lalaki ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ngayon, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay isa ng Kristiyano? Kasi alam niyo po, kaunting background lang mga kapatid, mabigat po sa part ng isang Christian wife na i-portray ang Panginoong Jesus sa kanyang asawang lalaki noong panahon po ito ng Roman Empire. Kasi iba ho talaga ang pagtingin ng imperyo sa lalaki kumpara sa babae. So talagang less ho ang tingin ng imperyo sa babae noong panahon na yan. Kaya mabigat ho sa part nila, mas challenging ho sa kanila kung paano nila ipapakita yung submission and yung character ng isang Kristiyano. Kasi most likely, hindi sila paniniwalaan ng kanilang mga asawa. Sapagkat ang authority ay nasa kanilang mga asawa. Ano po? Pero hindi po nagbabago ang sinasabi po ng Bible. Nasabi po diyan is, be subject, okay? So that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Hindi porket masipag kang mag-share o magsalita patungkol sa Panginoong Jesus na ganito ang sinabi ng Biblia patungkol kay Kristo, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, pagdating naman sa kaugalian ay hindi. Ano? So, hindi naman natin na ipapakita si Kristo sa ating ugali bilang asawa. So, paano sila maniniwala? Paano natin sila madadala sa Panginoon? So, yun po yung ipinupunto dito ni Apostol Pedro. Kaya, through our conduct, okay, Christian wife, sabi dito, first, be subject. So, tayo po ay magpasakop sa kanila. So, that is a reflexive action which indicates submission to her husband's leadership. Ano po? So, in the issue of leadership, so yun po yung submission. Kaya, yan po yung dapat nating makita, mga kapatid. And also, ang idea po ng submission ho dito, ibig sabihin is, hindi po ibig sabihin na ito is a moral, intellectual, or spiritual inferiority. So, ibig sabihin ay parang wala kang kalayaan. Ano ho, nagawin ang iyong gusto as far as dapat mo itong gawin bilang mananampalataya. Ano po, for example, naalala ko po yung kwento na may isa kong Kristiyanong wife na dadalo ho sa church. And yung kanyang asawa ho, hindi pa ho nakakilala sa Panginoon. Tapos, nung papalabas na ho siya doon sa kanyang bahay,
So, gayak na ho siya, bihis na ho siya, papunta na ho siya sa church. Nakaabang ho yung kanyang asawang lalaki at may hawak na baril. Ano ho sabi ng kanyang asawang lalaki? Sabi ho ng kanyang asawang lalaki, saan ka pupunta? Yan. Sa church, sabi ng asawa, nung babae. Hindi pwede. Pag hindi ka sumunod sa akin, yan. So, pinagbantaan na siya. Pero ano sabi ng babae? Sige, gawin mo. Kung barilin mo ako, sa langit ako. Kung hindi mo ako babarilin, sa church ako. Ano? So, nanindigan yung babae. So, nangyari doon sa lalaki, sumunod siya. Ano ho? Sumunod siya dahil pinakita ng babae ang kanyang paninindigan. At the same time, hindi ho niya kumbaga violate yung submission. Ano ho? Sapagkat nandun pa rin, nandun yung kanyang pagpapahalaga sa relasyon nila bilang mag-asawa. So, mga kapatid, ito po yung makikita ho natin dito na it's very important. Ano ho? Yung conduct ko is very important. So, it doesn't mean any moral, intellectual, or spiritual inferiority in our family, workplace, or society. Because this is God's design. And there is no such family that will stay strong without the head, okay, which is the father or the husband, at iba ho ang nakaupo. So, hindi ho ito functionally or magpa-function po ng mabuti. Kasi hindi ho angkop sa disenyo po ng Diyos. At ang disenyo po ng Diyos, ang lalaki ho ang leader o ang ulo. Okay? Then the wife's submission to her husband still applies even though her husband do not obey the word. Nang ibig sabihin, hindi siya Kristiyano. Kaya para siya'y makakilala sa Panginoon, not only na ipinapanalangin mo siya, not only na ikinukumpisal mo siya sa Panginoon o sa iyong pastor, na sana makakilala ang aking asawa, kundi ginagawa mo yung part mo. At ang part mo bilang asawang babae ay ihalimbawa ang Panginoong Hesus. Be Christ to your husband. Amen, mga kapatid? Parang hindi kayo sang-ayon, ha? Amen po ba? Amen. Oh. Sabi po dito, be Christ to your husband. Okay? So, the text says that even her husband's soul is enmity towards God. Her submission might be used by the Lord to open her husband's heart to the gospel. Kasi ang nagliligtas ho'y ang Panginoon. Ano ho? Kahit anong, kumbaga, kung tayo ay aasa ho sa ating mga sarili, ilang beses man ho natin silang bahaginan ng bahaginan, pero hindi naman nakikita sa atin yung ating ibinabahagi, eh wala ho talagang mangyayari. Unless, sinusunod ho natin yung ating ibinabahagi. We illustrate or we portray kung ano po yung sinishare po natin sa kanila. This is what the love of Christ, sabi nga, is all about. Ito ang pag-ibig ni Kristo. Gaano tayo ka-submissive, gaano kahaba yung ating patience, gaano ho tayo yung self-control natin. So, iba na kumpara dati. So, yun po yung idea na nakikita ho natin. It's also submission. Okay? Nakikita ho natin yung paghalimbawa po ng katangian ng pagiging isang ligtas. That's why make your gospel testimony to your spouse believable by submitting yourself. So, pagpapasakop, hindi pagpapaalipin, kundi ang pagpapasakop na ito ay pagpapakita ng halimbawa ng Panginoong Hesus. Ano po? Subjection sa ating asawa. Kagaya po na sinabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, paano natin maipapakita o paano makikita sa atin ang mabubuting gawa at maluluwalhati ang ating Ama kung tayo mismong ilaw at asin ng sanlibutan ay hindi ho maalat at nagliliwanag. Ano po?
Kaya dapat ho, sa bawat relasyong meron tayo, ito man ay kadugo natin, ito man ay estranghero sa atin, ito man ay kaopisina natin, ito man ay kaklase natin, ito man ay asawa ho natin, be Christ. Okay? Next is respectful. So not only submission sa leadership or sa headship ng kanyang asawa, also respectful. So in other words, yung salitang respectful po is reverence. Sapagkat sa Greek word po, ang salitang respectful po ay nanggaling sa salitang phobos. So we know the word phobos, which means phobia. Ano yung phobia? Fear. Di ba? So nagiging po natin yan. Ano ho? Halimbawa ay takot sa matataas na lugar. Yan, phobia, acrophobia. So, sabi dito, it is from the word phobos, which indicates honor and reverence. Ibig sabihin po, bukod sa tayo ho ay magpakita ng biblikal na pagpapasakop sa ating asawang lalaki para po sa mga asawang babae at sa mga magiging asawang babae, okay? Sinasabi rin po ng banal na kasulatan na tayo ay maging marangal at kagalang-galang o may galang sa Panginoon. At hindi lang basta may galang sa Panginoon, sobrang taas ho ng ating paggalang sa Panginoon. Ano po, kailangan may pakita ho natin yan. Isa ho sa conduct ng isang Christian wife is kung gaano ho siya ka-reverent sa Panginoon. Gaano niya iginagalang ang Diyos sa kanyang buhay. So, Christian wives must be observed by their husbands on how they fear God. So, paano sila may pagkatakot sa Panginoon? Kasi unbeliever eh. Ikaw ay believer. Di ba? Tapos hindi ka sumusunod sa Panginoon. So, paano madadala ang iyong asawa? Ano po? Titus chapter 2 verse 5. So, ano po sabi sa Titus chapter 2 verse 5? Okay. Basahin ko po from verse 3. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Okay? Older women. So, tinutukoy dito is spiritual. Hindi lang basta edad. Ano ho? Kundi spiritually older. Mas matanda sa pananampalatayang mga kababaihan, turuan ang mga mas nakababatang kababaihan na ibigin ang kanilang mga asawang lalaki at ang kanilang mga anak, sabi dyan, and also to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive. So, yan po ang sabi ng Bible. It is a qualification sa isang babae na Kristiyano. So, ito ho ba ay, sabi nga, mahirap po pagka ina-assess natin ang ating mga sarili. Nakikita mo ba sa akin, ano ba ang tawag sa mga asawa natin? Han? Love? Kasi tawag ko sa asawa ko, Chow eh. Kasi asawa. Ano po? So, yun po ang, kumbaga, term of endearment. Halimbawa, tinatawag natin sila ayon sa term of endearment. Paano ko ba naipapakita sa iyo yung aking pagkatakot sa Panginoon? Ay siya alam niyo naman ang mga asawa parang salamin ho yan. Wala ho yung itatago. Lahat ng nakikita sa atin talagang sasabihin ho nila. Lahat ng mga flaws, weaknesses,
and many more na nakikita ho nila sa atin na hindi naman natin napapansin, namamalayan, ay sasabihin ho nila sa atin. So, with regards to our fear of God, ano po? Ano kaya masasabi nila sa atin? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Ano ang maniniwala sa iyo? Hindi nga kita nakitang manalangin bago kumain. Hindi ko nga narinig sa iyo na magpasalamat sa Panginoon. Kahit sa mga simpleng bagay. Di ba? So, paano natin na ibabahagi sa kanila yung tinatawag po na reverence, yung ating pagkatakot sa Diyos, yung sense of awe sa presensya ng Panginoon. Ano po? Narinig ko po sa isang preacher na kapag ikaw ay isang married na Kristiyano, the one whom you disciple first should be your spouse. So, ang pinakaunang disipulo mo na dapat mong i-disciple kung ikaw ay may asawang Kristiyano ay ang iyong asawa. Amen po ba? Mahirap po yung halimbawa, ikaw ay Kristiyano, may asawa ka. Mas dinidisciple mo yung hindi mo naman kamag-anak. O ibig sabihin, mas binibigyan mo ng atensyon ang ibang tao, samantalang yung pinakamalalapit sa iyo, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, wala kang kumbaga hindi mo focus yon. Kung paano sila susunod sa Panginoon. So, kumbaga there's something na dapat po nating itama. Kasi ito ho yung order ng Panginoon eh. So, from the immediate family, so from our, sabi dito, spouses, down to our children, then down to our relatives, yung mga magulang natin, biyenan, in-laws, cousins, hanggang sa komunidad. So, yun po yung circle, ng discipleship na makikita ho natin. And, sabi dito, you fail in your discipleship. So, pagka nagkaroon ng pagtatalo sa mag-asawa, so, you fail to disciple her or to disciple him. Kaya napakahirap po nitong bahaging ito dahil ang pananagutan ho natin sa kanila hindi na lang bilang asawa natin sila, kundi bilang kapatid din natin sila sa Panginoon. Ang mas matimbang na relasyon ho na tinitingnan ho natin dito is yung spiritual. Hindi lang basta sila ho o bilang sila ho ay ating kabiyak o ating asawa. Okay? So yun po yung sinasabi ho dito na the one whom you disciple first should be your spouse. Kaya kung medyo may problema ho ang ating relasyon sa ating kabiyak, so it somehow affects your ministry, your participation in the ministry. Right? Externally, medyo okay naman, succeeding naman, stable naman, sapat naman ang pangangailangan ng church, consistent naman ang attendance ng mga members, but still, sabi nga, merong missing, meron pong kulang, at meron pong mali. Kumbaga, it's a misplaced priority. Kung hindi natin masyadong bigyan ng atensyon yung spirituality ng ating asawa, at mas binibigyan pa natin ng atensyon yung spirituality ng mga taong hindi naman natin kilala. So, hindi ho tayo magsasucceed sa ating discipleship. Hindi ho tayo magsasucceed sa ating ministry. That's why every action that we take to our spouses, it reflects our attitude toward God. Kung paano mo tratuhin ang iyong kabiyak, ganyan din ang pagtrato mo sa Diyos. If you're not submissive, hindi ka rin submissive sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, submit. Kung ikaw na may asawang lalaki
at hindi mo iniibig ang iyong asawang babae, hindi mo rin iniibig ang Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga, ang utos ng Panginoon, ibigin ang ating mga asawang babae. Ano po? Kaya your fear of God might be attested by your spouse if you keep it. Kailangan yung ating pagkatakot sa Panginoon ay mas lumalago ho. Hindi ho tayo basta lang ho tayo umiiral sa bahay ho natin o sa ating pamilya na wala ho tayong pakialam sa kanilang buhay pananampalataya. In Proverbs 24:21 says, My son, fear the Lord and the king, and do not join with those who do otherwise. Fear the Lord. Matakot tayo sa Panginoon. And Proverbs 31 verse 30, charm is deceitful. And beauty, yan, may attract, sabi nga, pwedeng ito ay mapang-akit. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ang babaeng may pagkatakot sa Panginoon, siya ang tunay na mapalad. Siya ang tunay na pinagpala. Kaya mas mapalad ho ang isang babae, sabi dito, a Christian wife who fears God. Okay? May pagkatakot sa Panginoon, submissive sa kanyang asawang lalaki, and ang ating ikatlo, pure or chaste. So, dalisay. Ano ho? So, it's from the Greek word hagnos. That means pure from every fault. So, ayon po sa Strong's, ang sabi po is pure from every fault or immaculate. So, yung immaculate, nababanggit yan kay Mary, the Immaculate Conception. Ano po? So, ang ibig sabihin ay walang bahid. Walang bahid ng kasalanan. Yan. So, mga unstained na pagdadalang tao. Ngayon, i-apply ho natin dito sa word na ito. So, ibig sabihin, kailangan ang ating buhay ay identified as free from any fault. Walang kapintasan. Irreproach or irreproachable. Yung problema nga, tayo ho ay nasa laman eh. Hindi mo natin masasabing, ako ay irreproachable, ako ay faultless. Isang araw pa nga lang, ilang beses ho tayo nagpe-fail eh. Sa bibig pa lang ho natin, sa isip pa lang ho natin, sa pasensya pa lang ho natin, ilang beses na ho tayo nagpe-fail. Pero ito po ang sabi ng Bible. Okay? Ang katangian na dapat makita sa isang tunay na nakakilala sa Diyos ay dalisay, which means free from every fault, and meron siyang tamang pagtrato sa kasalanan. It shows that purity carries persuasive power even toward an unbelieving spouse. Kahit ang isang pamumuhay na walang kapintasan ay maaaring maging instrumento upang ang isang esposo na walang relasyon kay Kristo ay sumampalataya kay Kristo. Ano po sabi sa 1 John chapter 3 verse 3? And everyone who thus hopes in Him, those who hope in Christ, ano po sabi dito? Purifies himself as he is pure. So this is about the hope of the second coming of Christ. So yung context po ng 1 John. At ang isang katangian po ng isang taong may pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon is pagpapadalisay ng kanyang buhay. Ayaw niyang humarap sa Diyos na hindi siya malinis. Lagi ho niyang hangad na siya ay haharap sa Panginoon na may pusong nagdadalamhati sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang mga kasalanan. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa iyo.
pakalinisin mo po ako, Panginoon. Panginoon, ngayong araw na ito, sana hindi ko po ma-offend ang iyo pong banal na pangalan. Dahil ako ay isa pa rin makasalanan. Sapagkat tayo po ay nasa lupang katawan pa rin. Pero ang hangad na po natin ay hindi ho natin ma-offend ang ating Panginoon. Upang ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kabiyak ay makakilala sa Panginoon. Amen? So, ulitin ko po ha. Everyone who thus hopes in Him. So, tayo po may pag-asa. At kung tayo po may pag-asa, kinakailangan ang ating mga buhay ay atin pong i-check ho lagi. Ako bagay mabuti pa rin o ako bagay nasa ayos pa rin o talagang marami na akong mali na dapat kong i-confess sa Panginoon. Yes, you have to confess. Kailangan natin i-confess sa Panginoon. So, Christian wives are to be identified as haters of sin. Thus, grieving and praying to the Lord for His cleansing. Kailangan makilala tayo bilang haters of sin, not haters of husbands. And vice versa. Ang Christian husbands din, dapat makilala tayo as haters of sin, not haters of wives. Yun po ang sabi dito ng Biblia. That's why, let us grieve. Okay? Kung meron tayong, sabi nga, wounded ho tayo sa ating relasyon, sa ating mga asawa, i-ano natin sa Panginoon. Let us grieve. Okay? Huwag lagi tayong nakatingin sa iba. Ang tingnan muna natin yung sarili natin. Ano kaya ang pagkukulang ko? Bakit ganito kami? Yan. Ano kaya ang pagkukulang ko, Panginoon? At bakit ganito ang aming relasyon ngayon? Ganito ang aming sitwasyon ngayon. Okay? So, mas nakikita natin yung sitwasyon, let's say, kung unbeliever siya. But kung kayo ay parehong mananampalataya, so, you have to confess. Ipahayag mo sa Panginoon, Lord, ano po kaya ang kalooban mo sa aming relasyon? Of course, ang kalooban ng Panginoon, ma-restore. Dahil pinag-isa kayo ng Panginoon. Okay? That's why we should be haters of sin rather than haters of spouses. Okay? So yun po ang makikita natin. So a winsome conduct para sa isang Kristiyanong babae na may asawa, a hope-driven responsibility. So we have submission, we have reverence or respectfulness, and chastity or purity. Kadalisayan ng ating buhay. Okay? So to conclude, a lovely, gracious, and submissive attitude is the most effective evangelistic tool that believing wives have. So hindi po ibig sabihin ang gospel ay less effective, ha? Ultimately, the gospel. But when it comes to application, yung attitude ho ng submission, graciousness, and love ay isang effective na evangelistic tool para sa ating mga unbelieving spouses. That's why, be Christ to your own spouses. So, sinabi ko na pong spouse kasi kung husbands, para namang, parang tinataga kami dito. Mga babae ngayon na. So, hindi po. It applies sa lahat. Para po sa ating lahat. So, be Christ to your own spouses. Sa ating mga asawa. Ipakita natin ang ugali na kung saan tunay na binago ni Kristo ang ating mga puso. Hindi ho dahil pretentious lang. Hindi pretend lang natin na tayo ay nagbago na. At di ba tayo ng ating church, ng ating relihiyon,
pero hindi naman talaga nabago ang puso. So, hindi ganon. Kundi dahil tunay kang binago ni Kristo, there's the inward transformation na nangyari sa iyong buhay, inward change na nangyari sa iyong buhay, ipakita ho natin. Ibinigay ho sila ng Panginoon, hindi lang ho para maging kabiyak, kundi bilang isa din sa mga pagmiministeryuhan po natin. Kung sila man ay wala pa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga may asawa, so the first, sabi dito, the first thing na dapat po natin gagawin is yung ating conduct. Okay? It must be, sabi nga, transform conduct mula po sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging kawangis ng Panginoon. So that is our first subpoint, and next subpoint po natin, sa susunod po na linggo po ito, is an imperishable adornment. So from verses 3 to 6. An imperishable adornment. So, ibig sabihin ba, ang malusog na relasyong mag-asawa ay nakasalalay lamang sa panlabas? Yan. So, ito po yung makikita po natin next Sunday. Bukod ho sa sinabi ho na ng Bible sa ating ngayong umaga, na sa ating conduct, be God. Okay? And be Christ. Okay? Salamat po. Pugin po ang Panginoon. Tayo pong natin manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito upang ipahayag sa amin ang kahalagahan ng aming testimonya. Kung kami po'y tunay na nagtataglay ng pag-asa sa darating na panahon, ay unang laman ng aming mga panalangin ay ang aming po mga mahal sa buhay, ang aming po mga kabayan. At may pakita namin sa kanila ang pagbabago mula sa iyo. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.